kapag seafood ang nakahain. Ang ordinaryong araw, nagiging espesyal. Wala ka nang tatanggalin. Wala ka nang ika-crack dahil kakainin mo na lang. So ayaw niyo yung ganon? Kung ulam lang ito para sa marami, para sa iba, dito nagsimula ang pangarap na negosyo. Nakita nila na possible pala magawa namin dito yung business. Hindi namin kailangan ng malaking fund para paglagyan ng alimango. Negosyong farm to table, mahirap kayang patakbuhin? Takot ako sa karayon. Hindi lang karayon to. Akala ko nga buhay eh. Ay, mabigat na! Matigas. Ay, mabigat na yung buhay! Alala! Ayan na. Nuli na ikaw. Ayan, ang laki, di ba? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng farm. Ang kanilang inaalagaan, alimango. Bata pa lang kasi kami yung nasa agriculture na yung line ng business ng family ng father ko. So, nung bata kami, nag-trade sila ng bigas, ng corn, mga pakain sa baboy. Usually, mga pang ginagamit sa mga probinsya. Nang minsang lumako siya sa isang backyard crab farming seminar sa Pampanga, nagsimula na raw gumapang sa kanyang isip ang isang business idea. Nakita nila na possible pala na magawa namin dito yung business kahit wala kaming tubig. Kumbaga, hindi namin kailangan ng malaking pond para paglagyan ng alimango. Ang paraan nila ng pag-aalaga ng alimango o crab, recirculating aquaculture system. Ibig sabihin nun, yung tubig na nilalagay mo, nag-circulate lang from the boxes, pinifilter mo yun, tapos babalik ulit sa boxes. So wala kang tapon ng tubig, magdadagdag ka lang. So hindi siya maaksaya. Mayroon silang higit 2,000 crab boxes. Halos 1,000 na ang may lamang pinalalaki at pinatatabang alimango. Marami kang maalaga ang alimango doon sa space na maliit lang. So parang space saver din siya kasi patong-patong eh. Unlike sa pond na malaking kailangan mo para makapag-house ng alimango. Exporters daw ang gumagamit ng ganitong paraan. Pero espesyal daw ang turing ni na Paolo sa kanilang customers kaya best quality crab ang inihahain nila. We decided to sell it local kasi nung nag-try nga kami ng magbenta is nauubos na ng local yung supplies namin. Sabi namin, sige, wag na tayong mag-export. Pero may hits and miss din daw sa ganitong negosyo. Siguro may nagsabi na wala silang mortality is medyo mahirap lang paniwalaan. Marami kang alimangong kailangang bantayan, so sa transport na stress. Kasi ang number one na kumapatay sa alimango is yung stress eh. Ang kaibahan daw ng kanilang alimango sa mga nabibili sa palengke ay ang kalidad. And alam mo paano pinalaki. Wala siyang mud. Sa pag binuksan mo yung hasang nun, halos white or gray siya. Hindi siya black. And walang amoy. Ang pangarap na negosyo. Nagsimula sa isang simpleng farm. Ang kanilang inaalagaan, alimango. Ang paraan nila ng pag-aalaga ng alimango o crab, recirculating aquaculture system. Isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang soft shell crabs. Sila yung mga nagmumolt na alimango. So parang ang alimango kasi parang siyang ahas, parang tarantula, nagpapalit siya ng shell. Lumalabas siya doon sa lumang shell niya. Then paglabas niya malambot siya. So yun yung na-harvest namin for soft shell. Silipin natin ang crab farm nila. Ang galing! Tinitingnan natin itong crab farm na ito. Kasi po ito, laman ho niya na puro crab. Kung mahilig kayo sa crab, alam niyo na alimango. Ito ho, yung mga isdang lawlaw. Ito na ginagawang tuyo. Tuyo. Ayan, yung pinapakain sa kanila nila Carlo. Tumulog na ako sa pagpapakain para tumaba pa ang mga alimango na ito. Ay, ang laman ng Ang laman ng isang box ay isa. Lalagay lang. Lagay nyo lang po. Okay na po yan. Ang galing! Ang lakas pala kumain ng crab. Sa jaro nilang pinatataba ang mga alimango. From pan po kasi kailangan mga 6 months bago ma-harvest. Pero Tapos dito patatabain dito, na. patabain lang, 1 month to 2 months maximum. Okay na, mataba na yun. When you say mataba, di may alige. Siksik, opo. Meron silang filtration system kung saan nare-recycle ang tubig na ginagamit nila sa pag-aalaga sa mga alimango. Lahat po ng tubig dito, mga 90% is nire-recycle namin. Plastic po yan, biofilter po tawag dyan. Yan po yung tumutulong para maalis natin yung mga toxins. Ang alaga po dito, sa part na to, is for soft shell crab. Ang ginagamit po namin for soft shell crab is Ay, maliliit lang na alimango. may tali ba yan?
Nakatali po sila kasi magkakasama po sila. Para hindi ano, Para hindi po sila magkainan. magkagatan. Apo. Nauubos po nila yung Magkakagatan din pala alimango. sila. Apo. Hindi sila nagkaintindihan. Piling-pili raw ang alimangong pang soft shell. Nasa 15 to 30 days lang daw ang binibilang bago ito magpalit ng shell. Ano sign? It's either nagka-crack po yung gilid. Ito pong may Nakikita line mo na to. yan. May crack po yan. Okay. Yung iba po, medyo mas mahirap po. May red line po sa loob. Ayun. May nakita naman po yun. Kaso, nga po, kung 5 pieces per box times 120, ganun po kadami yung iniisa-isa. Isa-isa nila itong sinisilip kaya nakisilip na rin ako. Mahirap masipit ng alimango. Lumalaban. Struggle. Struggle. Alala! Ayan na. Nuli na ikaw. Ayan, ang laki, di ba? From farm to table nga ang atake nila. Soft shell crab. So, ano ba? Titikman na natin. Ito, uy. Ito yung sa ano, pinaka-sipit. So, may shell to. Pero wala kang malalasahang shell. Para siyang laman lang talaga. Wala ka nang tatanggalin. Wala ka nang ika-crack dahil kakainin mo na lang, sasawsaw mo na lang sa suka. And then ready to eat na siya. Nagtayo na rin sila ng restaurant parang inaani sa farm, diretso nang inihahain. Yung restaurant is accidental restaurant nga. May mga nagpapasteam lang, so wala naman talagang luto mo ka ng butter garlic, ganyan. Wala naman ganun. Dahil nga mahilig magluto yung mother ko naman. Sabi namin mag-try lang kami ng private restaurant nga, sabi ko eh. Kasi one group lang kami per lunch, one group per dinner. Hanggang nagtuloy-tuloy na rin ang kanilang restaurant business. Mula sa simpleng steamed crab hanggang sa flavors gaya ng chili cereal, salted egg at black pepper, at iba pang seafood and meat dishes. Ang mismong produkto ng kanilang farm ang bida sa menu. Umaabot ng 30 kilos kada araw ang nailuluto nilang crab. So may times na mahina, may times na malakas. Pero hindi pa naman kami na zero. Sabi nga ng mga Chinese, parang yung tubig dun sa timba, patak-patak lang. Pero dating din yung araw, mapupuno din yung timba. Napakahalaga raw na bago pumasok ng anumang negosyo, mapag-aralan ito ng husto. Huwag kayong matakot na sumugal, kumbaga. Pero susugal ka, dun sa medyo may alam ka na. Lahat naman ng business may lugi. Pero, kumbaga, they look past that eh. Sa seafood business, bukod sa masasarap na luto, malaking bentahe rin kung makikita ng customer ang mabusisi at metikulosong prosesong pinagdaraanan ng pagkain bago ito ihain sa kanilang hapag.